Welcome po mga kakuya, kong lingkod Jonathan TV Bix Vlogs po mga kakuya, nagbabalik. So ang topic natin po today is about sa impyerno po mga kakuya, pagdating ng second coming. No, ano ang mangyayari ang mga kaluluwa nasa purgatorio pagdating po ng second coming. Ito ay final judgment po mga kakuya. So ito ay talaga isa-isahin po natin ito mga kakuya, mula sa purgatory pagdating ng second coming, ano ang mangyayari sa mga pagdating din ni Kristo na tayo ay mga buhay pa, ano pagdating ni Kristo na tayo ay nasa langit na, no, at nasa purgatory po mga kuya. Isa-isahin po natin ito mga kakuya. So ang topic natin po today, ano ang mangyayari sa mga kaluluwa na sa impyerno po mga kakuya, no? So pagdating ng second coming, ito ay final judgment po mga. Bago ang lahat, intro muna, pasok. Welcome po mga kuya. So tuloy po tayo at ito ang talakayin po natin mga kakuya sa araw na ito. No? Tatalakayin natin ano ang impyerno po mga kuya sa pagdating ng second coming. Ano ang mangyayari sa mga kaluluwa na nasa impyerno po mga kakuya. So una, ang pagkabuhay na muli ng katawan. Ito ay tinatawag na resurrection of the body po mga kakuya. No? Ito ay resurrection of the body. Mababasa po natin sa Juan 5 verse 28 hanggang 29. Ito po ang ating mababasa. Darating ang oras na marinig ng lahat ng nasa libingan ang kanyang tinig at sila'y lalabas. Ang mga gumagawa ng mabuti ay mabubuhay upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumagawa ng masasama ay mabubuhay upang parurusahan. So therefore po mga kakuya, ayon po sa Juan 5 verse 28 hanggang 29, darating talaga ang oras na maririnig lahat ang nasa libingan ang kanyang tinig. Ibig sabihin, na mabubuhay, may pagkabuhay muli po mga kakuya. So, dako naman po tayo mga kakuya dito sa Pahayag 20 verse 13. Ito po ang ating mababasa. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila at hinatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. So ano ang paglalarawan natin dito po mga kakuya? Ang mga kaluluwa ng mga makasalanan na nasa impyerno ay muling pagsasamahin sa kanilang mga katawan sa pagkabuhay na muli po mga kakuya. No? So ikalawa, ang kanilang mga katawan ay bubuhayin ngunit hindi magiging mawalhati sila. Mamawalhati sila ay bubuhayin upang humarap sa huling paghuhukom po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, nung tinatawag na individual judgment, ito yung particular judgment na tayo ay namatay ngayon, hindi pa darating ang second coming. Ibig sabihin kapag nandun tayo sa impyerno ating kaluluwa, ang kaluluwa pa lang ang nandun sa impyerno. Nung pagdating sa second coming po mga kakuya, may pagbubuhay muli. No? Ito yung tinatawag resurrection of body para sa paghatol. Ibig sabihin, sa pagdating ng second coming, kapag ang kaluluwa natin ay nasa impyerno na, maging doble po siya mga kakuya. Magkaroon na po ng dati ay kaluluwa, magkaroon na ng body. No? So sa dubling pasakit po mga kakuya na talaga ang daranasin natin kapag nasa impyerno po ang ating kaluluwa. Pagdating ng final judgment, ito yung tinatawag na second coming po mga kakuya. Ang ikatlo, ang kanilang makatawan ay bubuhayin, ngunit hindi maging mawalhati, sila ay bubuhayin upang humarap sa huling paghukom. So therefore po mga kakuya, sa second coming lahat ay haharap sa final judgment po mga kakuya. Kaya nakatutok lang po tayo mga kakuya ayon po sa impyerno. So sabi ko nga kanina sa entrada ko pa lang po mga kakuya, isa-isahin natin ito mga kakuya, no, sa pagtungkol po sa second coming. Ano ang mangyayari sa mga kaluluwa na sa purgatorio, anong mangyayari mga kaluluwa na sa impyerno o nasa langit o nasa mga buhay pa nandito sa lupa pa nung pagdating ng second coming. No, ang pang-apat, ang katawan nila ay magiging walang kamatayan, ngunit makaranas ng walang hanggang kaparusahan. So therefore po mga kakuya, maging dubli ang ating pasakit kapag ang ating kaluluwa nga ay napunta doon sa impyerno na yon, at pagdating ng second coming, ang ating body at ating kaluluwa ay pag-isahin po mga kakuya. Yan ang pinakamahirap talaga sa dito pa lang, buhay pa tayo, sisikapin natin maging mabanal po mga kakuya sapagkat si Kristo ay nananawagan, tayong lahat ay na dapat maging banal po mga kakuya at maging butihing Kristiyano. Ang ikalawa, pagharap ng huling paghukom, ito tinatawag na final judgment po mga kakuya. Ayon sa Matthew 25 verse 31 hanggang 32, kama hanggang 41, ito po ang ating mababasa.
Kapag dumating ang anak ng tao na kasama ang lahat ng mga anghel, uupo siya sa kanyang mawalhating trono. Titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa. Ibig sabihin lahat ng bansa, universal, no? Universal, lahat ng bansa, no? Sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa sa apoy na walang hanggan na inahanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. So, take note po mga kakuya, kaya nga ang dyablo yan parang tutuksoin tayo para madala nila tayo ang ating kaluluwa doon sa impyerno po mga kakuya. Tandaan natin, ang impyerno, hindi yan ginawa ng Diyos para sa tao niya nilikha, kundi para sa mga dyablo at sa kanyang mga kampon. Kaya nga maraming tukso at dito tayo na lalo na po ang deadly weapon na 7 deadly weapon ng demonyo, walang iba kundi yung pride, lust at mga yung 7 deadly weapon ng demonyo na yan mga kakuya, pride at anger, yung galit po mga kakuya. Yan po ang diskarte ng demonyo para itatanim sa atin po mga kakuya, no? Yan ang deadly weapon ng demonyo, kaya ang karamihan napunta talaga doon sa impyerno, nakasama nila po mga kakuya, no? Ang paglalarawan, harap sila sa huling paghuhukom kasama ng lahat ng tao, buhay at patay. Si Jesucristo ang maging hukom at ang gawa ng bawat isa ay susuriin. Ang mga nasa impyerno ay muling hatulan at muling kikilanin ang kanilang walang hanggang kaparusahan dahil sa kanilang pagtanggi sa Diyos po. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.